Supposed to be 2019, nandito po kami at biglang dumating ang pandemic, no, yung COVID. Kaya ito natuloy na at ito po ay nandito po kami. Actually, wala kaming planong pumunta rito sa church kasi celebrate po namin sa Japan ang aming wedding anniversary. So, sabi ni Pastor, sabay mo na. Mag-anniversary kami. Okay, sige, no problem. Kasi si Pastor Edward po, matagal po namin nakasama yan. At madalas na kaming magkakakwentuhan po niyan. At after how many years, yung ating po makasakasama before dito, apat po kami lagi rito eh. Totoo yung kinikwento ni Pastor na kami po ay doon po nagbo-board. Naka-board, naninirahan sa children's ministry room. Kaming apat dati. But today we thank God. Sabi ko, first time nasa Goy Hotel. So, nagpapasalamat po kami sa ating Panginoon. At I was newly appointed kasi umalis po yung ating previous overseer. At 14 nata sila. Almost 10 plus na umalis po sa JCSGO. At kami po naiwan. Actually, siya po ang lagi ko kasama saan man siya pumunta. At yung first time na nag-Japan po kami, 2011, ako po ang kanyang Robin, siya yung Batman. Kaya kilala na namin ang isa't isa, pati ang mga amoy namin sa isa't isa. We are so very, very close sa isa't isa. But the problem is, siyempre, may tatayuan tayo. Mas tinayuan ko yung katotohanan, sinasabi ng salita ng Diyos. Sabi ko, hindi ko ako sasama, masisira gawain. Kaya to God be the glory, I was promoted as a newly overseer only this year. Last December 20, last year, December 2022. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. And of course, sabi ko, madalas na ako napunta. Misis ko, gustong pumunta talaga dito. Gusto niya makita kung ano itsura ng Japan. Ayan, Pilipino nandito. But anyway, hindi ko na po patatagalin pa. Ang kanya pong profession ay nurse sa PICO. Ano ba yung PICO? Pediatric in ICU sa critical department area. So from nurse 1, nurse 2, nurse 3 na po siya. At hindi ko alam kung gusto niya pang tatanggapin. Malapit na siya maging nurse 4. At magiging chief nurse na ng QMMC. Ayaw. Malapit na mag-full time. So, tatawagan ko po ang aking pong pinakamagandang babae sa aming tahanan, si Pastora Mila Garcia. Amen. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. So, nakaka-bless po na nandito po kami ngayon kasama ninyo. So, parang hindi ko makapagsalita. Pero masaya po kami na nandito po, na kasama namin kayo ngayong umagang ito. Nais po namin kayong batiin ng maligayang kaarawan ng inyong church, of course. So, God is good. Sabi ni Pastor kanina, Pastor Edward, marami tayong pinagdaanan. Pero still, yung goodness ng Panginoon, yun po yung talagang papangyari sa mga buhay natin. Kasi meron po siyang purpose at meron po siyang layunin sa bawat isa po sa atin. Kaya maraming salamat po sa inyong pag-accommodate sa amin. So masaya po kami na nandito po at kasama ninyo ngayong umagang ito. Yun lamang po. Purihin ang Panginoon. Bago po ko mag-share sa oras na ito, pwede ba tumayo po tayo? Okay? Pwede ba natin awitin kay buti-buti mo, Panginoon? Yan. Ang familiar na song na yan. Pwede po magtaas natin ating makamay. And let's worship God.
for His goodness, yung katapatan ng Panginoon, na alam nyo, hindi po iniwan ng Diyos ang Japan family. Napakarami po tayong mga experiences, hindi lang good but bad as well. But God is good for His church. Actually, hindi to church ni Pastor Edward. Church ni Lord to. Amen. So I want you to give your thanksgiving to God as we celebrate His goodness today. Tas natin mga kamay. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, Sa bawat araw, kay laging tapat, Ika'y laging tapat kong magmahal. ang iyong kaaway, Ang iyong kaawa ay bawalang hanggan. Ulitin po muli natin. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa lahat ng oras, sa bawat araw, bawat araw, kay laging tapat kong magmahal. ang iyong kaway, Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri at sinasamba kita, dakilang Diyos dakilang Diyos at Panginoon. tunay ngang ika'y walang Tunay katulad. ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri at Sinasamba kita, dakilang Diyos dakilang Diyos at Panginoon. tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. For the last time, Sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos Sa akin ay nagmamahal. Bigyan natin na isang masigabong palakpak at papuri ating Panginoon. Let's shout, Hallelujah! Oh, we bless your name, Lord. Panginoon, maraming salamat for your goodness, for your grace. I pray, Father God, touch your people today. I declare the power of precious blood, Lord Jesus Christ, in every corners of this place. I declare your goodness. Let your will be done today. Holy Spirit, we acknowledge your presence. We thank you so much. Let Jesus be glorified. Lord, thank you. Bless all your wonderful people today. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Makaupo po tayong lahat. Hello. Yan. Isa pong blessing na kami po yung nakarating kasi marami kaming doubt doon sa immigration. Ang dami hiningi, ang dami na-upload because of human trafficking. Pero kahapon, very smooth po yung pagpunta namin dito. Isa lang tinanong sa akin, anong trabaho mo? Sabi ko, pastor, okay na.
Pati yung wife ko, hindi na tinanong. So, inapprove po kami sa Japan Embassy. Ako po ay binigyan ng 5 years multiple visa at siya ay single entry. But anyway, sabi ko may purpose ang Lord. Amen. At nag-usap kami ni Pastor regarding sa kanyang pagbabalak pumunta ng Bantayan Island. Hindi ko po alam kung gaano katotoo. But anyway, kami po ay very much appreciated po ang inyo pong invitation. So kung gusto niyo po kami imbitahin, huwag naman panay-panay. Okay, bira lang. So gusto namin makatulong po, especially sa gawain. We were sent here ni Bishop Vicky para makita rin po yung kalagayan nyo. And I was so blessed dahil hindi nagbago yung pangalan nyo, JCSGO pa rin po. At iyan po ay i-report ko. Actually, iyan po isang number 1 na pakay ko po pagpunta po rito. So nagpapasalamat ako sa Lord dahil napakadami pa rin pala ang ating pong mga taga JCSGO Japan. Palakpakan natin ang Panginoon. And we are so blessed at sa inyong anniversary ay ako po ay inatasan. Of course, sa pamagitan po ng inyong pastor to share the Word of God. And I pray na buksan po ng Lord ang mga puso po natin. And kami po, willing po kami to spend money, to spend our time. So kung ano po ang aming ma-share, especially sa worship team. By the way po, ako po yung nag-compose ng Walang Imposible. And during that time na naging patok yung Walang Imposible, kasi hindi po natin ito tawag doon? Patente, copyright. Kasi sabi ko, biblical yung verse from Ephesians chapter 3. And I was invited by many churches. That was last 20, basta pumunta po ko rito. 3 churches, 4 churches to share about worship, di ba? Ayun, so ginamit ako ni Lord. At pag uwi ko, maraming blessing. So, hindi lamang yon na-bless ako dahil napag-share po ko sa ating pumakapatiran. But anyway, maliban ho sa hindi ho pagbibiro yon, totoo po yon, ay willing po kami na mag-google ng time namin, pera namin, para po matulungan po kayo. Nung narito ako sa Japan at pumunta po kami sa Disneyland, that was, hindi ko alam anong year yun sama si Pastor, Disney Sea. During that time, nagpipray ako. Pinagpipray ko yung Japan. Sabi ko, Lord, dumating yung revival sa Japan. Alam nyo naman siguro ang Japan, napakahirap po i-penetrate ang gospel dito. Siguro sa Pilipino, okay lang. We can invite Filipino, but how about Japanese people? Alam nyo may purpose ang Lord, ba't kayo nandito? Tingnan mo katabi mo, may layunin. Bakit ka nandito? May purpose ang Lord. Hindi ho aksidente, ba't kayo nandito? Ba't kami nandito? Ba't narito si Pastor? Hindi aksidente. Walang aksidente kay Lord. In fact, sabi ng Romans 8, I think 28, all things work together for good to those that love God, to those who are called according to His purpose. So hindi po yan yung preaching ko. Ang preaching ko ngayon ay patungkol sa katapatan. Because God called us, dapat faithful tayo sa katawagan na yan. Alam niyo po mga magulang, mga kapatid, na ang Christianity ay hindi ho reliyon yan. Yan ay calling. Sabihin mo nga, calling. Calling, katawagan yan. Because I want to share about the life of Apostle Paul. Si Pablo po ay dating mamamatay tao, pero dahil may plano ang Diyos sa kanyang buhay, tinanggap niya yung plano ng Diyos, he was forgiven. In fact, sabi sa Bible, siya yung pinakahuling apostol na nakakita sa Panginoon.
once a murderer, and then became the great apostle. Alam niyo po, ang layo ng Diyos, baguhin po mga buhay natin. But of course, some of you, lahat kayo, binago ng Lord. Tingnan mo katabi mo, di ba binago ka na ni Lord? Amen? All things had passed away. Behold, the new has come. That is Christianity. Yung past life mo, wala na. 2 Corinthians 5:17. Amen. Burado na yun. Hindi mo na pwedeng balikan. All things had passed away. Behold, the new has come. Yan ang Christianity. Ang mga bagay na bago na ibinigay ng Diyos ay natanggap mo, lalong-lalo na ang buhay mo. Binago. And I pray na kaya kayo nandito dahil kayo ang mga living testimony. Amen. Sabihin mo nga sa katabi mo, you are a living testimony. So dapat, may mga patutuo tayo sa buhay. Kung kayo pumupuntang church, wala naman kayo patutuo. Ba, ang Kristiyanong may patutuo, may kwento, may kwenta. Ha? Amen ba? Pag wala kang kwento, yun, kayo nagsabi nun. Amen po ba? Dapat may patutuo. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Now, ang isang halimbawa ng tapat sa Panginoon ay si Apostol Pablo. Makikita natin yan in Philippians chapter 3, verse 7 to 21. Naranasan ni Apostol Pablo ang buhay na punong-puno ng pagbabago. That's why sinabi niya in verse 7, Philippians 3, but what things were gained to me, those I counted loss for Christ. Ay mga bagay na nasa akin. Mga bagay, even success. Philippians 3:7. What things were gained to me? Siguro, para sa inyo, ano ba yung mga gain? Ano ba yung mga bagay na nakamtan nyo na? Naging successful po kayo sa Japan, tama po ba? Iba sa inyo, nakapag-asawa ng mayamang hapon, o mahirap na hapon, I don't know. O yung iba sa inyo ay hindi pinalad. Di po ba? Pero may mga bagay sa buhay natin na nagkaroon tayo ng success. Amen po ba? Yung makarating ka niyan Japan, success yun. Di ba? Kasi hindi lahat nakakarating dito. Yung iba, pinipilit nila makarating, pero nagtatago. Di ba? Pero mapalad ka, nasa Japan ka. Pangatlong pinakamayaman sa buong mundo. Hindi dapat yung nakatira dito, mayayaman din, di ba? Tinawa katabi mo. Para ayaw niyo tanggapin, ha? So, Paul said, whatever things were gained, I gained, those I counted loss for Christ. Lahat ng nakamtan ko, dahil kay Kristo, itinuring ko yun, wala na. In other words, your success in life is not a guarantee. Hindi garantiya na ang success mo sa buhay ay naging matagumpay ka. Tama po ba ako? Baka akala nyo, ang taas na ng sahod nyo, victorious na. Ha? Tapos wala ka ng utang. Yes, tagumpay na ako. Wala na ako binabayaran. Hello, are you still here? Diyan pa ba kayo? Sabi ng the Apostle Pablo, doubtless, I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ, for whom I've suffered the loss of all things. Now, kung meron mang goal si Apostol Pablo, walang iba kundi yung lumalim ang kanyang kaalaman tungkol kay Kristo. Ang Christianity, hindi lamang yan, masabi ka lang Christian, na church ka, tatas na kamay, umaawit. No. Gaano mo kakilala ang Panginoong Hesus sa iyong buhay? Gaano kalalim ang iyong ugnayan sa Diyos? Malalim o mababaw? Nandiyan po ba kayo? Gaano kalalim ang pagsamba mo sa Diyos? Dapat ang Kristiyano pumupunta ron sa mas malalim na pananampalataya.
Sabi po ng Bible that we will be changed from glory to glory, from faith to faith, and from strength to strength. Dapat habang tumatagal, papalapit ang pagbabalik ni Lord, maraming nagbabago sa buhay natin. Nagle-level up. In other words, ano yung mga katabi mo? Nag-level up ka na ba? Ha? Daling ginagawa mo noon, dapat iba na ngayon. Hello? So ako, personally, of course, nag-level up. Binigyan tayo ng mas malawak na position, na responsibility. Sabi ko to, with all of my heart, Lord, tatanggapin ko ito. Dahil ikaw nagbigay. Pero kung ako lang personally ayaw ko. Kasi baka meron namang pwedeng pagbigyan ng mga posisyon na yan. Kasi may mga tao, mga position conscious. Eh. Diba? Pag hindi pinapatayo, nagtatampo. May mga ganun eh. Wala rito yun. Pag hindi na bibigyan ng responsibilidad. Hindi po ba? Ha? Pero sabi ko ako, binigay yan. Okay. Wala kayo, susunod kayo hindi. Ako kasi, pag binigyan ako ng Lord, titiyakin ko, sa tulong ng Holy Spirit, nagagampanan ko yan na buong puso. Amen po ba? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Now, sabi ni Paul, tumalon tayo. Hindi, tuloy-tuloy lang natin. And be found in Him, not having mine own righteousness, which is the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness which is of God by faith, that I may know Him and the power of His resurrection. So yung layunin ni Apostol Pablo ay makilala ang Panginoon, malaman ang kanyang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na muli, at makiisa sa kanyang sufferings. Alam niyo, minsan mga Kristyano, gusto lang maging Christian pero ayaw ng mga sufferings minsan. Eh. What do we mean by sufferings? Yung bang willing mong ibigay buong buhay mo kay Lord. Hindi yung sufferings na buong buhay mo magkakasakit ka. Hindi yun. Na buong buhay mo mahirap ka. Hindi. Ako, ang batasan po, dati yan. Sabi, Little Tondo of Quezon City. Pinag-pray namin 40 days, yung kalsada, Commonwealth, buong batasan. Alam nyo ngayon, batasan po, isa sa pinakamagandang barangay. At nakita namin improvement ng mga lugar. Yung mga dati mga squatter, nasa squatter area kami, but thank God, na-reblock na po yung area namin. Nung na-reblock yung mga bahay, nagtayuan, 3rd floor, 4th floor, 5th floor. Tapos yung mga tao doon, puro di kotse na. Kaya nagagalit na yung mga barangay namin eh. Puro nakapark. Kaya sabi ko sa mga taga-batasan, hindi ka mahirap. Pinayaman ka ni Kristo. Amen! 2 Corinthians 8:9. Ay sinutukoy ditong suffering, sabi ni Paul, to fellowship with his suffering. Of course, you are willing to deny yourself, take up the cross of following Jesus. Alam niyo po, hindi ho komportable ang maging Kristiyano. Sa totoo lang. If you are a real Christian, hindi po komportable ang totoong Kristyanismo. Akala nyo, upo, uwi, simba. Hindi ho ganun ang Christianity. Hello, tawag namin doon mga Zimbabwe. Simba, uwi. Oh. And then nothing happened. Until now. Yung spiritual life nila, parang gulong, na flat, hindi makaabante. Hello, are you still here? Diyan po ba kayo? Now, sabi po ni Paul, verse 11, and by any means I might attain unto the resurrection of the dead. Not as though I have already attained, either we're already perfect. Paul admitted na hindi pa ho siya perfect, but I follow after, if that I may apprehend that for which also I am apprehended of Christ Jesus. Ito, maganda, verse 13. Dito tayo. May Bible ba kayo? Parang isa lang nag-aamin. Okay, labas nyo po yung mga cellphones nyo. Merong apps. Baka TikTok lang ang laman ng mga apps nyo dyan. Ako, sinasabi ko sa batasan, kahit wala kayong literal na libro na Biblia, dapat ang cellphone nyo may Bible apps. Hindi yung TikTok lang o Facebook. O baka naman puro Netflix lang mga laman yan. Ha? Hindi na Japanese ang salita nyo, Koreano na. Anong sa'yo?
Are you still here? Yan po ba kayo? O, pakibasa po. Tumabi po yung mga walang Bible sa may Bible. Pakibasa po ng verse 13. Brethren, sabay-sabay po tayo. Brethren, I count not myself to have apprehended. But this one thing I do. Sabihin mo, one thing I do. Isang bagay na ginagawa ni Pablo, sabi niya, forgetting those things which are behind and reaching forth unto the things which are before. Kinakalimutan ko ang mga bagay sa likuran at inaabot ko yung mga bagay na nasa harap. Paabante ang buhay ni Apostol Pablo bilang Kristiyano. Hindi ho paurong, paabante. Sabihin nga natin, paabante. Parang walang tao. Dapat ang buhay ng Kristiyano, pasulong. Hindi pa atras. Moving forward. Itong anniversary nyo, alam nyo message ni Lord sa inyo, dapat paabante tayo. Dahil niniwala ko ngayon, dideclare ko, ang church na ito, dadami ang atin. Hallelujah! Palakpakan natin ang ating Panginoon. I press towards the mark of the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Let us therefore, verse 15, sabay-sabay tayo, 15. Let us therefore as many as be perfect. So itong mensahe ni Apostol Pablo ay para sa lahat ng manampalataya. Majority of every Christian must have this goal in life, to be perfect, to mature, be thus minded. If any things you be otherwise minded, God shall reveal even this unto you. Alam niyo bakit ito sinulat? Ito ay sinulat para po sa lahat ng mga Kristiyano na dapat ang mga Kristiyano lumalago. Sabi mo nga, lumalago. And nevertheless, whereto we have already attained. Sabi ni Pablo, bagamat ito ay nakamit na natin, let us walk by the same rule. Sabi na, same rule. Dapat pare-pareho tayong nilalakaran. Amen. Yung iba, hindi papunta doon. Yung iba, papunta ron. Di ba? Ito yung gusto ng isa. Sabi ng pastor, mag-commit kayo. Sabi niya, ayaw ko. Di ba? We have the same rule. Sabi ng Lord, love your God. Sabi ng isa, ay, tsaka na yan. Di ba? Alam mo yung problem ng madaming Kristiyano ngayon. I don't know, hindi ko alam kung problem din dito yan. Binabanggit natin si Jesus, pero yung heart natin malayo kay Lord. That's why Jesus said, these people honor me with their lips, but their heart is far from me. Alam nyo, kung totoong puso nyo kay Lord, we will walk with the same rule. Ano yung the same rule? Kung ito sinasabi ng Lord, dapat iisa lang ang nilalakaran natin. Hindi pa iba-iba. Amen po ba? Alam niyo po, may power ang unity. Ang pastor na nilagay po dito, dapat ay kaisa natin sa vision. Amen? What is our mission statement? To fulfill the vision of seeking and saving the lost. Mukhang hindi nyo alam. Okay. What is our mission statement? Wala ba rito? Okay. Anyway, Pastor Edward, kalimutan namin magdala. Pati yung battle cry. Okay. What is our mission statement? JCSGO. To fulfill the vision of seeking and saving the lost, discipling them until they are established, and training them for future leadership. Parang ako lang nakakaalam. Ang JCSGO may mission statement. Ibig sabihin, ito yung mission natin. May mission tayo eh. Kaya kayo nandito eh. Sabi mo sa katabi mo, kaya ka nandito. Hindi para magtrabaho lang. At tumanggap ng lapad. Ha? Tingnan mo katabi mo, ngitian mo. Kaya ka nandito, may mission ka. Mukhang ayaw mo tingnan yung katabi mo. Mukhang pareho lang kayo. Ha? Kalabitin mo, kaya ka nandito. Hindi para maghanap ng hapon. Hindi para kumain ng ramen. O kumain ng takoyaki. Nandito ka dahil may mission ka. And you are part of this global mission. Ang sabi ng Lord, go! Preach the gospel.
Make disciple of all nations. Amen po ba? Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Okay. Now, ang sabi ko sa inyo, kailangan maging tapat tayo sa ating Panginoon. Ano pong ibig sabihin po nito? In Matthew 24, verse 14, Jesus said, He that endureth unto the end, the same shall be saved. Siya ang tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Amen po ba? Do you believe na yun ang nais ng Lord sa atin? To endure. Ibig sabihin ng to endure means to remain firm in a commitment, to be true to the commandments of God despite temptation, opposition, and adversities. Alam nyo, sa totoo lang, kung problema lang, marami talaga tayong hinaharap na problema. Una-una dyan, baka problema nyo, asawa nyo, di ba? Hello, andyan ba kayo? Oo. Apat tayo na, wala na kayo problema. Okay. Di ba? Pangalawa, yun yung trabaho. O baka naman yung katabi mo, pinoproblema mo rin. Hindi po ba? Ha? Alam niyo po yung ibig sabihin ng pagiging faithful? To remain firm in your commitment to God. At maging totoo sa utos ng Diyos. We were bombarded, with so many problems. Kahit kami mag-asawa, minsan ginagamit ng demonyo yung relationship namin para sirain kami. The fact na kami ay parehong nagpapastor, pero may pagkakataon na sinusubok po ang aming ugnayan. Kung meron isang babae hanggang sa katapusan, siya lang yun. Oo. Pero maraming umaaligid na mga surot at malakas ang discernment ng mga babae. Di ba? Minsan may mga pastor, pa-picture. Ay, hindi mga kortista, pa-picture ka. Maarte lang, ho? Andiyan ba kayo? Marami ganyan eh, susubok. But you have to remain faithful. Kailangan mo maging tapat eh. Ang pagsubok, dumarating sa buhay ng tao, darating talaga yan. 1 Corinthians 10:13. Walang pagsubok na hindi dumarating sa inyo, na hindi naranasan ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at gagawa ng daan para kayo'y makaalis sa pagsubok na yan. Amen. Sabihin mo nga sa katabi mo, common lang yan. Common. Ba? Matanggalan ka ng ipin, common yan. Tumalsik yung postisyo mo, common yan. Walang ka ng trabaho, common lang yan. O, di ba? Yung inalisan tayo ng kapatiran natin, common. O, common lang. Pangkaraniwan. Oo, tama. Pangkaraniwan yan. Yung sahod mo, gusto mong tumaas, hanggang ngayon, di pa rin tumataas. Pangkaraniwan na yan. Hello? Yung iba ayaw mag-commit. Common lang yan. Now, pero tayo na nandito, kayong nandito, wala na yung iba, wag natin problema. Dapat maging tapat tayo. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Apostle Paul is a classic example of faithfulness. He said, "Be followers of me, imitate Christ, imitate me as I imitate Christ." Gayahin niyo ko kung paano ko in-imitate si Kristo. Siya po yung example ng katapatan. Kung anong ginagawa ni Lord, gagawin ko din, gawin din ninyo. You know the life of Apostle Paul. Paul's letter, ito pong sinyer ko, contains some word of encouragement at paalaala sa mga Krisyano na dapat ang mga Krisyano nag-grow, nagmamature. Ano yung mga katabi mo? Nagmamature ka ba? Lumalago ka ba? O common? Ano yung common? Ay common na, ating ka lang, uwi ka. Tapos na. No. Ayun, hindi na yung normal. Alam nyo po, sa totoo lang, huwag kayong magagalit, ha? Baka hindi nyo ako bigyan ng lapad. Ay, hindi, biro lang. Yung Kristiyano na a-attend lang sa church, simba, uuwi lang, ayaw ng mga training, ayaw ng activities, hindi na common yun. Ang tawag ko doon, uncommon. Hindi yun normal. Ha? Okay lang ba? Tawagin nating, ano ang opposite ng normal? O, kayo nagsabi niyan. Not normal. Anything na ginagawa natin na hindi ayon sa Bible, hindi siya normal.
Hindi ko sinasabing ano kayo ha, AV. Hindi, totoo yan. Sa totoo lang mga kapatid, dapat papunta tayo sa paglago. Gusto nyong lumago yung gawain, kayo muna lumago. Gusto nyong madala rito yung mga Japanese para dalhin sa paanan ng Panginoon, kayo muna mauna. Before others mag-grow, kayo muna. Sabihin mo, ako muna. Yun, ako muna. Sabihin mo nga sa sarili mo, lalago ko. Totoo? Pag nagpatawag ang pastor ng training, attend ba kayo? Mukhang konti na lang umaamin. Dala-dala ko pa naman yung materials. Dinala ko rito yung materials para magkaroon na kayong training. Oo. Kasi ang Christianity, hindi lang puro kantahan. Parang happy hour, no? Training is the most happiest event in the church. Sa Acts chapter 2, pagkatapos ma-save yung 3,000, anong ginawa na? They continue steadfastly in the apostles' doctrine. Diba? From breaking bread, prayers, and fellowship. Gusto yung sumaya ang Christianity? Gusto yung sumigla ang church? Dapat biblical ang uri ng pamumuhay o yung dapat i-portray nyo ang totoong Christianity. Ano yun? Training, prayer, fellowship. Yan, pag fellowship, madami pumupunta kasi kainan eh. Pero pag training, konti. Hindi po ba? Ha? Pero sabihin mo, sana umattend ka rin ng training. Sa susunod. Hindi sana, nawa. Oh. So I am willing. Pastor Edward, willing ako tulungan ka. Hambalusin natin mga kapatiran dito. Hindi, lang. Hambalusin ang Word of God. With buong puso po. Talagang burden ko talaga makita ang church na sa totoo lang. Kahit sa batasan pag nakita kong parang, alam niyo yun, yung Christian life ng mga kapatiran doon na medyo nadadown, naiyak ako eh. Ewan ko sila, hindi sila naiiyak sarili nila, pero ako naiiyak ako eh. Bakit? Supposed to be ang Kristiyano punong-puno ng authority and power from the Holy Spirit. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Dapat masigla ang Kristiyano sa Japan! Arigato! Mga Hapon matatapang. Pinapatay nga lang sarili nila. Oh, ba't hindi nyo gayahin? Hindi. Patayin nyo yung sarili nyo. Yung dating buhay nyo. O, di ba? Oh. And receive a new life. Receive a new blessing. Receive a new strength. Isaiah 40. Ang mga kabataan napapagod. Hinihingal din. Ngunit silang naghintay sa Panginoon ay ibabalik kanilang lakas. Tulad ng agila. They will walk and not be weary. They will run. Balik na data. Not be weary. They will walk and not be faint. Alam niyo, sa totoo lang, dapat punong-puno tayo ng kalakasan mula sa Diyos. Pero bakit hindi nangyayari yan? Be like Paul. Amen. Grow. Sabihin mo, grow. Sa Bible, merong tinatawag na baby, youth, and fathers. There are 3 levels of maturity. 3 level ng maturidad ng Kristiyano. Ano yung una? Baby, youth, gayot. Sa 1 John yun nakasulat Children, tapos youth, young ones, and then the fathers. Ibig sabihin, ito yung mga fathers, ito yung mga nangangalaga na mga pumupunta sa church. Ang tawag natin dito, spiritual parents. By the way, ang JSSGO, meron tinatawag na care group leaders. May mga care group leaders na ba dito? O kinikare pa lang? So pag hanggang ngayon nalagaan kayo pa lang,
Hindi pa kayo fathers. Ano pa lang kayo? Baby. Pero parang ang labo naman, naglilingkod na baby pa rin. Hindi. Dapat nangangalaga. So si pastor, ibababa yan sa inyo. Ang daming ibababa sa inyo. Pastor, tulungan kita. Kailangan mo ng support. Basta pamasahihan mo lang ako. Hindi, biro lang. Palakpakan natin ang Panginoon. Pinapasaya ko lang kayo. Malungkot kasi kayo eh. Ha? Alam mo yung Christian life, dapat masaya. Amen. Hindi dapat malungkot. Lumampas na ba ako sa oras? Kasi ang relo ko ay ano pa lang eh. 11:30. Ha? Si Apostol Pablo ay isang magandang patutuo, dating masama ang buhay, nakasumpong ng pagbabago, ngunit paano siya tumugon sa panawagan ng Panginoong Yesus? Alam mo ba na ang pagiging isang Kristiyano ay isang katawagan? John 15 verse 16. May verse ba tayo? Sabi po ng Bible, hindi ikaw ang pumili sa akin, ako ang pumili sa iyo, upang ikaw ay humayo at mamunga at manatili ang iyong bunga. Ang tanong, may bunga ka na ba? May fruit ka na ba sa iyong pagsiserve kay Lord? You are all fruits of Pastor Edward. May bunga ka na ba? Ano ang iyong ginagawa sa katawagan ng yan ng Panginoon? Paul said, I press on. Nagpapatuloy. Sabihin po natin, I press on. Number 1, you have to press on. Nagpapatuloy tayo. Kahit ano pong problema, suliranin na kinakaharap ng iglesia, dapat nagtutuloy-tuloy lang tayo. Kahit napapagalitan tayo ng ating leader, kahit anong mangyari, dapat tuloy-tuloy lang. Sabi ko nga alam niyo sa church may mga nangyayari din mga kiskisan sa batasan. Recently lang. Isang leader, kaaway ang isang leader, hindi man nakikita nagsasabunutan, pero yung word, yung masamang salita, yun ang nakakapatay yung masamang salita. Alam niyo yun? Ha? Sabi sa Bible, yung hatred. Sabi ko nga sa kanila, sabi ng Proverbs, iron sharpens iron, so men sharpens men. Kung paano raw pinatatalim ng bakal ang kapwa bakal para tumalas, ang tao tatalim din gamit ang tao. Nandiyan ba kayo? Gusto niyo lumago? Sinong gagamitin? Katabi mo. Kapwa mo tao. Di ba, dalawa lang yan. Pag pinatalim mo ang bakal, ang tawag sa isa ay hasaan. Yung isa kutsilyo. Yung isa mapurol, yung isa magaspang, yung isa matalim. Kaya pag kinumbay mo yung magaspang tsaka matalim, tatalas lalo yung matalim. Ganon din sa tao. Hindi habang buhay, kasama mo, makinis. Minsan may mga magagaspang din. Para yung mga makinis, lalong kuminis. Nandiyan ba kayo? O di ba yung sandpaper? Di ba magaspang yun? O, ganun din. Tayo. Kaya may mga magagaspang ang ugali, nakakasama tayo. Ang purpose nun, para kuminis tayo. Kuminang tayo. Kaya parehong may gamit. Sabihin mo, parehong ginagamit. Pero wag naman manatiling magaspang. Kasi hindi rin magiging successful. Amen po ba? Kasi later on, tinatapon din. Di ba? Pag nawala na yung gaspang ng papel de lija, tatapon mo. Pero yung pinakintab niya, mananatiling ginagamit. So for the meantime lang. Kaya kung magaspang ugali mo, dapat later on, iigi rin. Amen po ba? Darating na lang si Lord. Hanggang ngayon, matampuhin ka pa rin. Dapat hindi na. Are you still here? So, ang katapatan dapat nagpapatuloy. Paul said, hindi siya naganap ko ng lahat. Success doesn't end here in Japan. Kasi yun na Japan ka na, mayaman ka na, pinagpala ka na, o anong man ang kalagayan mo, successful ka na. No. Kailangan gawin mo yung pinagagawa ng Lord. Amen. Dapat marunong ka ding lumimot sa mga bagay na napagtagumpayan o anumang mga pangyayari sa buhay mo
To be faithful to God means to forget everything, your previous successes. Hallelujah, madami. Huwag lang si Lord kalimutan mo. Amen, yung mga previous promotion mo. Hindi naman na pwedeng balikan yun eh. Yung mga nakaraan, amen po ba? And then another thing before I end. 2 Timothy 4, 6 and 7. Paano po naging tapat si Pablo? Tingnan nyo kung paano naging victorious ang buhay niya. In 2 Timothy 4, 6 and 9, Paul said, I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. Dito, pinakita ni Apostol Pablo ang buhay niya na malapit na siyang kunin ng Panginoon. In other words, kung babasahin natin to sa 2 Timothy chapter 4, verse 6 and 9, sabi niya, handa na akong ialay at ang oras ng aking paglisan sa mundong ito ay nalalapit na. Mga magulang, mga kapatid, ang buhay mo sa mundo, panandalian lang. Huwag mong sabihin, tatagal ka ng 500 years. Hindi mo alam. Who knows? Tonight. Hindi natin pinapanalangin. Baka kunin ka na ni Lord. Or maybe tomorrow. Sabi ni Paul, I'm ready to be offered. My departure is at hand. Alam ni Pablo kung kailan siya kukunin ni Lord. Pero itong maganda, because Paul is a faithful apostle, anong sabi niya sa verse 7? I have fought a good fight. Ready na ako kunin ni Lord. Why? I have fought a good fight. Lumaban ako ng mabuting laban. Hindi lang siya lumaban. Mabuting laban ang ginawa. Maraming lumalaban pero ayaw maging champion. Wala, gusto lang magpabugbog. Paul said, I fought a good fight. Kung lalaban, kung gusto mong maging victorious, huwag ka lang dapat maging Kristyano, kontento na, okay na ito, sige. Dapat lumaban ka. Pastor, bumaba na ako. Mahilig ako bumababa. Dapat lumaban ka. Hindi ka sumusuko. Awayin ka ng ibang tao, maulang ka ng trabaho. Maglilingkod pa rin ako. Paul said, I fought a good fight. He did not just fight, but he fought a good fight. Yung mabuting laban, bibigyan ko siya tanas ng mabuting laban. Pinipersecute ako, pero lalo ako maglilingkod kay Lord. Tinatamad ako, pero lalo ako magsisipag. Nawawalan ako ng gana kay Lord, pero pipilitin ko magkaroon ng gana sa paglilingkod sa Panginoon. Hallelujah! Paul fought a good fight. Sabi ko ito sa mga kapatiran. Talagang dumarating sa buhay natin yung panlulumo, panlulupaypay, pero huwag kang patalo. Sabi mo, huwag kang patalo. Hindi ka binayaran ng utang, okay lang. Sabi, patay tayo dyan. Hindi, pag-pray mo kay Lord, pagpalain siya para magbayad. Pero kung 100 yen lang, mo na yan. Paubaya mo na kay Lord yan. Minsan sa Pilipinas, nag-away dalawang kapatiran, first service, second service. Alam nyo, Pastor, pinag-awayan dahil lang sa 100 pesos, hindi ibinalik. Sabi ko, hayaan mo na yan. Kami nga may nanghihiram sa amin 1,000 pesos, okay na. Sa'yo na yan. Ayaw mo ibalik Tapos may manghihiram, 5,000. Ay, hindi kita pairamin 5,000. Hindi ko kaya yan. 500. Sa'yo na yan. O kahit hindi niya ibalik, at least 500 lang. Nawala. Meron ka pang 4-5. Diba? So, ganun tayo. How we fight will determine our victory. Kaya dapat yung pinaglalaban mo, ano bang kalooban ng Diyos? Yan ay paglaban mo. Hindi yung may nag-aaway sa'yo, gusto mo ring awayin. Hindi ganun. Pag inaaway ka, sinampal ka sa kabila, iharap mo ang kabilang pisngi. Yan ang sabi ng Bible, di ba? Jesus said, love your enemies. Bless those who persecute you. Yung kaaway mo, pakainin mo. At least, para mo siya nilagyan ng uling sa ulo. Sabi ng Romans 12. Hello? Hindi yung inaaway ka, gusto mo lahat, kaaway mo din. You will never prosper. Ganon tayo makipaglaban. Nung una po kami sa ministry namin, pinagsisilosan ako ng pastora kasi nagpa-Bible study ako. Hindi pa siya malago noon.
Oo, huwag ka nang pumunta sa gawain na ready-deserve yan. Pero nagpatuloy ako. Kahit sinasaraan ako ng pinto, nagpapatuloy ako. Oh, kahit inawayin ako ng Sabado, magpipreach na ako na bukasan, nagpipreach pa rin ako. Pero dipinsa, naman ko. Naway ako. Sabado. Pero still, I fought a good fight. Pero kung bumigay ako, sabi ko, Lord, di ako na. Ayoko na magpastor, ang hirap. Mag-a-adjust ka. Pero hindi po. Nagpatuloy ako. Yung iba, sumusuko agad eh. Kung gusto mong maging victorious, huwag ka sumuko. Isuka mo, pero huwag ka sumuko. Sabi mo sa katabi, huwag ka sumuko. Amen. So message ni Lord sa atin dito sa Japan, we will not give up. Palakpakan natin ang Panginoon. We will not give up. Hindi mo na ako titigil, maga pa naman. Naamoy yun ng masarap na ulam. So Paul said, I fight a good fight. I fought a good fight. Bago siya kunin ni Lord, mabuting laban ang ibinigay niya. Sa Satanas, sa Diablo, mabuting laban. Tanungin mo katabi mo, lumalabang ka pa rin ba? O iba na kaaway mo ngayon? Ha? Dapat lumaban tayo. Lalago po ang batasan. Sayaw at gusto nyo. Kailangan lang maging firm tayo. Lumaban tayo. Kung ayaw ng mga Hapon, pag-pray nyo. Patungan nyo naman yung mga kamay. Sa pangalan ni Jesus, mabubunagin ka. Naniniwala ko. Rabasika. Hallelujah. Ganon ginawa ko sa anak ko namin. Ayaw mag-church. Burden namin. Ngayon, nagdadrum na siya. Pag niyamin sa church, ayaw. Kami lang. Sabi pa, susunod kami. Hindi naman sumunod. But now, care leaders na siya. After how many years? Kala ko hindi magsiserve eh. Ayaw tigas ng puso. Kahit yung ate ko dati, ayaw niya sumama sa born again. Ayaw ko sumama sa inyo. Magmamadre na lang ako. Hindi ko tinantanan yun. Mahal ka ni Jesus. Tapos umiyak ko sa harapan. Mahal ka ni Jesus. Ayaw ko sa inyo, mga siraulo kayo. Alam niyo, after how many months na born again, ngayon, pastora na siya. Huwag kayo mag-give up. Ilaban nyo. Ano yung dapat nyong ilaban? Ilaban nyo ang kalooban ng Diyos. Hindi kayo mahirap dito. Asenso kayo dito. Hello? How many of you believe matagumpay ang buhay nyo sa Japan? Tayuan mo yung kalooban ng Diyos. You must fight a good fight. Sabi ni Paul, I have finished the race. Tinapos ko ang course. Alam niyo po, ang Christianity, takbuhan to eh. God doesn't care, sino mauna, sino mahuli, ang mahalaga, tumatakbo ka. Naalala ko sabi ni siyang pastor, hindi mo kayang tumakbo, maglakad. Hindi mo kayang maglakad, gumapang. Hindi mo kayang gumapang, magpabuhat ka na kay Kristo. Iba, ayaw na mag-church eh. Kasi wala na magbubuhat. Anong sabi ng footprints in the sun? Yung kwento ng footprints in the sun, sabi niya, Lord, bakit isang yabag? Footprints, ano bang footprints? Oh, bakit isang footprints na lang? Ang nakita ko, sabi niya, anak, yan yung oras na kinakarga na kita. Kasi hindi mo na kaya. Hindi mo na kaya. Kalabitin mo katabi mo, kaya mo kasi kasama mo si Kristo. Balakpakan natin ang ating Panginoon. So Paul fought a good fight. He finished the course. And pangatlo, he kept the faith. Pinangawakan niya yung faith. Pablo. Paano naging tapat si Pablo? Lumaban. Tinapos yung takbuhan hanggang sa katapusan ng kanyang buhay. At pangatlo, pinanghawakan ang salita ng Diyos. He kept the faith. Hindi ko lalayuan ang salita ng Diyos. Mananatili ako sa kalooban ng Diyos. Hindi ako mawala. Amen. And then what happened? Umakyat siya sa heaven gloriously. And Jesus welcomed him. Well done, my good and faithful servant. Hallelujah.
Inarap niya, sabi niya, henceforth there is laid for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at the day, not only to me, but unto all to them that love His appearing. Ibibigay ng Lord ng ganipala sa mga taong nagnanabik sa kanyang muling pagbabalik at nagmamahal sa kanyang muling pagbabalik. Hindi na nakahalaga kung sa Japan kayo o sa Pilipinas. Basta alam mo, malapit nang dumating si Jesus. We must love His appearing. Dapat manatili yung pagmamahal. Kasi ang katapatan may kasamang pag-ibig. Pwede mo bang sabihin sa asawa mo na mahal kita? Hindi ka naman tapat. Hello? Ang taong tapat lang ang magsasabing, I love you with all of my heart. Sinungaling yun. Yung sabi niya, I love you, hindi naman tapat. Hello? May kausap na iba sa Facebook, sa Messenger. Hello? Naku, open pa naman tong Japan sa mga ganun. Andiyan ba kayo? Hello? Are you still here? Kaya marami umaali-iligid sa inyo. Lahat ng klase ng G. Girls. Guys. Ewan ko kung may gay dito. Gays. Gold. Glory. These are all our enemies. Hindi dapat isa walang bahala. So, brothers and sisters, bago po ko magtapos. Sabi ni Paul, I fought a good fight. Sabi, kalabitin mo katabi mo, lumabang ka din. Yung mabuting laban. Tapusin mo yung sinimulan. Sana naman every Sunday, hindi ka lang sa simula. Dapat nasa heart mo. Sana bukas, Sunday na. Tanggalin mo na lang yung effects. Nung unang na-born again ka, sabi mo, Lunes pa lang, sana Sunday na. Nung matagal ka ng Krisyano, sana wag mo na mag-Sunday. Minsan nakakalungkot yung gano'n. No? So I pray, balik ni Lord yung heart mo. Di ba? Bakit gano'n? Hello? At saka, dapat, ang ating paglilingkod kay Lord, talagang makikitaan ng hawakan natin yung salita ng Diyos. Amen? Alam niyo ba yung song na Be With You? Alam niyo yun? Oh. Gusto ko tong song na ito. Kasi ano yan, revival song. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. Let I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? And I live to honor you. And I long to bring my life an offering.